Ano na ngayon yan? Alam na ng mga tao ang tungkol sa atin. Baka kung ano ang gawin nila. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Saka, ayos pa naman ang sitwasyon natin eh. Puro lang alingas-ngas ang usapan dito sa baryo. Wala silang magagawa sa atin dahil wala silang ebidensya. Kahit na pa, nag-aalala pa rin ako. Kung lumipat na kaya tayo ng ibang lugar? Hindi, Fe. Dito muna tayo. Pero Ronald, gabi-gabi na lang, may dumadaan sa tapat ng bahay natin. Naririnig ko yung bulong nila. Palagi nila tayong minamanmanan. Hayaan mo sila. Hanggat wala silang nakikitang patunay, puro salita lang yan. Ganyan talaga ang mga tao. Mahilig sa chismis. Oo, pero parang iba na talaga eh. Alam mo ba kaninang bumili ako sa tindahan? May mga bata na takot sa akin tapos sumigaw ng aswang. Umiiwas sila sa akin na para bang natatakot. Fe, alam kong mahirap, pero kailangan nating maging matatag. Kapag tumakas tayo, mas lalo lang nila tayong pagbibintangan. Hindi tayo pinagbibintangan, Ronald. Kung hindi mo lang sana ipinagpilitan noon na biktimahin yung anak ni Mang Dado, di sana, hindi tayo mabubuking. Pasensya na kung di ako nakinig sa'yo. Natakam lang talaga ako sa sanggol eh. Ang bango-bango. Yan ang problema natin. Hindi mo makontrol ang katawan mo. Alam kong mali. Pero gutom na gutom ako noon. Akala ko wala makakakita sa akin eh. Pero may nakakita sa'yo. Oo na. Huwag mo na akong sermonan. Hindi ko na uulitin, pangako. Pangako. Pero kapag sumasapit naman ang gabi, gumagala ka na naman. Makontento ka na muna sa mga alaga nating manok, Ronald. O kaya umalis na tayo dito. Kinakabahan na talaga ako eh. Oo na, sige na. Aalis na tayo. Pero hindi ngayon. Bukas na lang. Mahirap yung makita tayo ng mga tao sa kalsada dahil tiyak na iisipin ng mga yon na tumatakas tayo. Mabuti pa ay patulugin mo na muna yung anak mo. Nabaling ang paningin ko sa batang tinutukoy. Siguro ay nasa 3 taong gulang pa lang ako. Pinulot ng babae ang batang yun mula sa banig at saka inihele sa balikat. Pilit na pinapatulog. Pero imbis na matulog ay nag-iiyak ang bata. Malakas at walang tigil. Ano ba nangyayari sa iyo, anak? May masakit ba sa iyo? Nagugutom ka ba? Hindi nagsasalita ang bata. Patuloy lang ito sa pag-iyak. Pero meron itong itinuturo sa may bintana. Pagtingin ko doon ay may nakita kong parang isang anino na may mapupulang mga mata. Nakasilip yun sa may bintana pero agad ding nawala. Ilang sandali ang lumipas. May narinig akong mga yabag sa labas. Yung lalaki biglang napatayo at dumiretso sa may bintana para silipin kung ano ang nangyayari. May mga tao sa labas, papunta sila rito. May mga dala silang sandata. Ano? Sinasabi ko na nga ba? Anong gagawin natin ngayon, Ronald? Kalma ka lang, akong bahala. Basta wag kayong lalabas kahit na anong mangyari. Lumabas yung lalaki at hinarap ang mga tao sa labas. Maya-maya pa ay narinig ko ang malalakas na sigawan. Lumapit ako sa may bintana at sumilip. Ano kailangan nyo? Bakit kayo nandito sa bahay ko? Nandito kami para papanagutin ka sa kasalanan mo. Anong pinagsasasabi mo, Dado? Anong kasalanan? Huwag ka na magkunwari. Ikaw ang tumangay at pumatay sa anak ko, hayop ka! Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit ako naman ang pinagbibintangan mo? May nakakita sa'yo. At hindi lang yun. Pati yung ibang mga bangkay na natagpuan dito. Kayo din ang dumali. Mga demonyo kayo! Ano, grabe ka naman, Dado. Una pinagbibintangan mong ako ang kumuha sa anak mo. Tapos pati yung mga natatagpuan patay dito. Sa amin mo na rin ibinibintang. Hindi ako basta-basta nagbibintang. Aswang kang hayop ka! Nagkakamali ka, hindi ako aswang.
At wala kaming kinalaman sa lahat ng ibinibintang mo. Lahat ng yan ay kasinungalingan. Hayop ka. Hindi ka pala aswang, ha? Hetong sa'yo! Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. May inihagis na kung anong pulbos yung lalaki. Biglang umusok ang bahagi ng kanyang katawan na tinamaan ng pulbos. Gawayan sa pulbos ng itim na talaba. May kakayahan ito sunugin ang balat ng isang nagbabalat kayong aswang. Hinarap ni Mandado ang mga tao. Itinaas nito ang hawak na itak at nagsimulang sumigaw. Mga kasama! Patayin ang mga aswang! Isang lalaki ang biglang sumugod at sinaksak nito sa tagiliran si Mang Ronald. Wag! Wag! Ngunit walang nakinig. Muli sana siyang sasaksakin ng lalaki pero biglang nagbago ito ng anyo. Naging isang malaking nilalang na balot ng balahibong itim. May pangil, may mahahabang kuko at namumulang mga mata. Susugurin sana niya ang mga tao pero si Mang Dado, hinarap niya ng buong tapang ang mga kalaban. May inusalitong isang orasyon na nakapagpatigil sa aswang. Parang hindi ito makagalaw. Doon, sinugod ito ng mga tao at tuluyang pinaslang. Biglang lumabas yung asawa nitong babae. Umiyak ito nang makitang patay na ang kanyang asawa. Ngunit dahil sa galit ng mga tao, pinatay din nila ito. Yung mga tao, sinira nila ang pinto at pumasok sa loob ng bahay. Bigla kong naalala ang bata. Napalingon ako dito. Wala itong kamuwang-muwang sa nangyayari sa kanyang mga magulang. Iyak lang ito ng iyak. May isang tao na lumapit. Alam ko, may balak din itong saktan ng bata. Ngunit bago pa niya magawa yon, ay pinigilan siya ng leader nila. Huwag mo nang katayin yan. Mamamatay din naman yan dahil susunugin natin siya kasama ang kanyang mga magulang. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Bigla akong kinilabutan. Nakatitig lang ako sa eksenang yon na para bang nanonood ng pelikula. Gusto kong tumakbo. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Gusto ko nang magising pero wala. Nandoon pa rin ako hanggang sa sinimulan na ng mga taong yon na sunugin ang bahay. Isa sa kanila ang nagtapo ng sulo sa bubong. At sa isang iglap, kumalat ang apoy. Lumapit ako sa bata. Iyak ito ng iyak. Gusto ko siyang iligtas, pero hindi ko siya mahawakan. Unti-unti nang nilamon ng apoy ang buong kabayan. Hanggang sa may tumamang nagbabagang kahoy sa balikat ng bata. Napasigaw ako ng malakas. Humingi ng tulong, kahit alam ko namang walang makakarinig. Ramdam ko yung init at sakit. Parang ako mismo yung nasusunog. Hindi! Tama na! Tulong! Tulong! Ilang sandali pa ay parang dininig ang aking paghingi ng tulong. May isang nilalang na pumasok sa bahay. Lumapit ito sa bata at tinulungan itong lumabas mula sa nasusunog na bahay. Pagkalabas ng nilalang sa nasusunog na bahay, doon unti-unting naglaho ang paligid. Ang apoy, ang sigawan ng mga tao, pati na ang iyak ng bata. Biglang naimulat ko ang aking mga mata. Bigla ako natigilan. Ang mga eksenang yun pala ay panaginip lang. Napatingin ako sa paligid. Nakita ko si Tatay Ismael na nakatayo sa tabi ng aking higaan. Nag-aalala ang kanyang muka. Anak, mabuti naman at gising ka na. Kanina pa kitang ginigising. Sigaw ka ng sigaw habang natutulog. Tay, nanaginip ako na may nasusunog na bahay. May bata, may pamilya, tapos may mga taong galit na galit. Ano ka mo? Hindi kita maintindihan, Iya. Ano ba sinasabi mo? Huminga ako ng malalim. Pilit kong pinakalma ang aking sarili upang maayos kong masabi ang aking panaginip.
Tinignan ko si Tatay Ismael at saka ako nagsimulang magkwento. Tahimik lang siyang nakinig. Nang matapos ako, ay nakita kong bahagya siyang napailing. Akala ko ay habang buhay nang maitatago ang pangyayaring yun, Iha. Pero mali pala ako. Hindi ko akalaing ipapaalam sa iyon sa pamamagitan ng panaginip. Ano po ba kasi yun? Bakit ganun? Bakit parang totoong-totoo? Mukhang oras na nga talaga para malaman mo ang katotohanan. Ano po yun? Anong katotohanan? Ang panaginip na yon ay hindi lang basta panaginip. Dahil yon ay alaala ng nakaraan mo. Ano po? Alaala? Ang mga aswang na pinatay sa baryong yon ay ang mga magulang mo. At yung bata, ikaw yun, Esperanza. Nabigla ako. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Anong sinasabi niyo? Ibig sabihin, hindi niyo ako anak? Hindi kita anak, Esperanza. Ako lang ang nagligtas sa iyo mula sa naglalagablab na apoy. Hindi. Hindi totoo yan. Patawarin mo ko, Iya. Kung itinago ko sa iyo ito sa loob ng halos 20 taon. Bakit kayo nilihim sa akin to? Bakit kayo nagsinungaling? Ayoko lang na masaktan ka. Ayoko mabuhay ka sa takot o galit. Gusto ko lang na maging normal ang buhay mo, Iya. Pero tatay naman, may karapatan ako malaman yon. Karapatan kong malaman kung sino talaga ako. Oo, alam ko. Masakit din sa akin na itago ito. Pero sa tuwing nakikita kitang masaya habang lumalaki, natatakot ako. Ayokong sirain yon, Esperanza. Natigilan ako. Tinignan ko siya. Seryoso ang kanyang muka. Pero parang may itinatago pa din. Ano po ba nangyari nun? Bakit sila pinatay? Totoo ba na mga aswang sila? Hindi sila mga aswang. Walang kasalanan sa kanila. Ang mga magulang mo. Ano? Hindi ko maintindihan eh. Ang sabi mo, bahagi ng nakaraan ko ang panaginip na yon. Tapos ngayon sasabihin mo na hindi sila aswang. Tay, nakita ko kung paano nagbago ang anyo ng tatay at nanay ko sa harap ng mga tao. Kaya nga sila pinatay eh. Tapos sasabihin mo hindi sila mga aswang. Hindi talaga sila aswang. Huwag mong paniwalaan lahat ng nakita mo sa panaginip mo. Iba ang panaginip sa realidad. Kung minsan, kung ano-anong imahe ang ipinapakita niyan dahil sa takot mo o kaya naman ay dahil sa trauma. Pero nakita ko mismo, nagibangan nyo nila. Naging parang halimaw. Paano nyo ipapaliwanag sa akin yun? Bata ka pa noon, Iya. Takot na takot ka. Umiiyak ka habang unti-unting natutupok ang bahay ninyo. Habang nagkakagulo ang mga tao. Posible talagang halo-halo na yung nakita mo. Halo-halo? Pero bakit ganun? Parang totoong-totoo. Makinig ka, anak. Hindi lahat ng naaalala natin mula sa trauma ay eksakto talagang nangyari. Minsan, gumagawa ng sariling kwento ang utak para punan yung mga bahagi na hindi natin nakita. Nakita mo lang siguro yung mga sinasabi ng mga tao at kung ano ang ginagawa nila habang sinasaktan ang mga magulang mo. Kaya naisip mo na nagbago sila ng anyo. Tay, sigurado ka ba? Oo, hindi sila mga aswang. Hindi sila mga halimaw. Pinatay sila dahil ang akala ng mga tao, mga aswang sila. Sa makatuwid napagbintangan lang sila. Ganon? Dahil lang sa maling bintang, kaya pinatay nila ang tatay at nanay ko? Tama ka, Esperanza. Pinatay sila ng ganon lang? Dahil sa maling akala? Pinatay sila dahil sa takot.
Dahil sa kasinungalingan, wala silang awa. Kung may kakayahan nga lang ako na bumalik doon, gaganti talaga ako. Alam mo bang pati pamilya ko ay pinatay din nila? Parehas lang tayo, Esperanza. Nauna nilang pinatay ang asawa at mga anak ko dahil sa kaparehong dahilan din. Ang pagkakaiba lang, ako, ama sila ng hinala. Pero yung mga magulang mo, wala silang kasalanan. Anong ibig mong sabihin? Natama sila ng hinala. Alin? Isa kong aswang, Esperanza. Ano? Pero huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Napayuko ako. Sinulyapan ko ang nanginginig kong mga kamay. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maiinis sa mga revelasyon niya tungkol sa akin, tungkol sa kanya, at sa mga nangyari noon. Nakita kong tumulo ang mga luha niya nang hindi siya tumitingin sa akin. Bakit niyo po ako iniligtas? At bakit mo ko inampon? Dahil ba sa awa? Hindi, Esperanza. Hindi lang yun dahil sa awa. Iniligtas kita dahil naisip ko ang mga anak ko. Wala ako nang pinatay sila. Hindi ko sila nailigtas. Kaya habang inilalabas kita sa nasusunog na bahay, ang nasa isip ko noon ay ang mga anak ko, ang inililigtas ko mula sa apoy. Sa pagkakataong yun, ay nakaramdam ako ng awa sa kanya. Nakita kong nanginginig siya habang umiiyak. Hindi ako nakapagsalita. Noong karga kita palabas ng bahay, pakiramdam ko noon, para bang sila ang hawak ko. Parang nabigyan ako ng isa pang pagkakataon para itama yung mga hindi ko nagawa noon. Kaya kita inampon. Kasi nung gabing yon, hindi lang buhay mo ang sinagip ko, kundi pati na yung natira sa konsensya ko. Tay, Pinalaki kitang tunay kong anak, Esperanza. Dahil sa'yo, nabawasan ang pangungulila ko sa aking mga anak. Huwag mo sana akong kamuhian, Esperanza, dahil sa hindi ko pagsasabi sa'yo ng katotohanan. Sana, huwag mo naman akong iwanan. hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ngayon. Parang gulong-gulo ang utak ko. Naiintindihan ko, anak. Hindi madaling tanggapin to. Pero sana, ay huwag mo naman akong katakutan. Tay, hindi ako natatakot sa inyo. Sa katunayan nga, ay dapat pa ako magpasalamat dahil sa lahat ng mga nagawa niyo para sa akin. Salamat dahil binuhay niyo ako. Salamat, iniligtas niyo ako. Utang ko sa inyo ang lahat. Kaya lang, Kaya lang ano? Kaya lang ano, Esperanza? Tay, masakit po sa akin na malaman yung nangyari kina nanay at tatay. Gusto ko silang bigyan ng hustisya dahil pinatay sila dahil lang sa maling paratang. Hustisya para sa kanila. Nako, Iya. Yan din ang gusto kong gawin matagal na. Talaga ho? Eh bakit hindi niyo po ginawa? Ano kasi? Hindi po kayo makasagot, Tay. Bakit nga po? Hindi ko nagawang bigyan ng hustisya ang pamilya ko. Dahil hindi ganun kasimple yun, anak. Dahil kung halimaw ako, mas halimaw sila. Wala silang awa. Wala silang patawad. Sa madaling salita, naduwag ka. Siguro nga tama ka, anak. Duwag ako. Pero noon kasi, mag-isa lang ako. Wala akong kakampi. Kung sumugod ako na mag-isa, malamang wala na ako ngayon dito. Siguro patay na ako, tulad ng mga magulang mo. Yun lang ba? Natakot ka mamatay? Kung ganun, ay makasarili ka. Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi totoo yan, Esperanza. May dahilan kung bakit hindi ako nagiganti. At ikaw yun. Tumigil ako dahil natakot ako para sa'yo.
Maliit ka pa noon. Wala kang kakayang mabuhay ng mag-isa, anak. Kaya kailangan kong huminto. Kailangan kong alagaan ka, anak. Naiintindihan ko na po. Pero tay, ngayon may kakampi ka na. Pwede na natin silang harapin. Pagbabayarin natin sila sa mga nagawa nilang kasalanan sa atin noon. Kung sino man silang mga demonyo sila. Yan ba talaga ang gusto mo? Sige, hindi kita pipigilan. Karapatan mong maghangad ng hustisya para sa mga magulang mo. Pero gusto ko lang malaman mo, Iha, na hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos dahil maruming lumaban ang mga yon, lalo na yung leader nila noon. Sino po ba ang leader nila? Hindi siya ordinaryong tao, anak. Siya yung tipo ng leader na kayang pagtakpan ng mga kasalanan niya gamit ang takot ng mga tao. Siya ang nagpakalat ng kwento na aswang ang mga magulang mo. At kahit alam niyang wala silang kasalanan, itinulak niya ang mga tao para silang gumawa ng maruming trabaho. Bakit niya ginawa yun? Ano ang pakay niya? Sumisikat kasi noon ang mga magulang mo. Magagaling silang mga albularyo. Takot siya na mawala ang maagawan ng kapangyarihan at impluwensya sa baryo. Kaya naman, siniraan niya ang tatay mo. Anong pangalan niya? Ang alam ko, ay Dado ang pangalan niya, Iya. Dado? Teka, siya yung nasa paniginip ko. Narinig kong binanggit ni tatay ang pangalan niya. Walang hiya siya, demonyo siya. Pagbabayarin ko lalaking yun. Humanda siya. Ano ba ang plano mo, Esperanza? Hindi tayo basta kikilos ng bara-bara, Iya. Kasi kapag nalaman nila ang tungkol sa plano natin, siguradong papatayin din nila tayo. Susunugin din tayo sa apoy. Hindi ako natatakot, tay. Hindi na ako yung batang iniligtas mo mula sa apoy na walang nagawa, kundi ang umiyak lang noon. Ngayon, kaya ko na po lumaban. Kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko. Basta, pagbigyan niyo lang ako. Pagbigyan? Bakit? Ano ba ang gusto mo? Gawin mo akong katulad mo. Kailangan ko ng lakas at kapangyarihan. Ano ka mo? Abay, hindi maaari yun. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Diba, ang mga aswang ay kayang manghawa ng tao. Sige na, tay. Pagbigyan mo ko. Kailangan kong magkaroon ng kapangyarihan para harapin sila. Hindi pwedeng mahina ako. Nahaharap sa kanila. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo, Esperanza. Hindi madali na maging aswang. Isa itong sumpa. Sumpa ng kadiliman, Esperanza. Baka hindi mo kayanin. Kaya ko po. Pakiusap gawin niyo akong aswang. Gusto kong magiganti sa mga walang niyang tao na yun. Pero anak, hindi mo pa rin siya kakayanin. May kapangyarihan ng lalaking yun. Mapapatay ka lang niya. Hindi siya basta-basta. Kung ganun, anong gagawin natin? Mananahimik na lang ba tayo? Hahayaan na lang ba natin yung nangyari noon? Wala ka ba talagang planong? Bakit? Kasi takot ka. Takot ka, ganun ba? Hindi ako nananahimik. Dahil duwag ako. Naghihintay lang ako ng tamang oras. At sa totoo lang, hindi ka dapat kasama sa plano na yon. Gusto sana kitang ilayo sa gulo. Pero ngayong sinabi mong handa ka, hindi na kita pipigilan. Kung ganun, tay, anong balak mo? Kapag dumating ang susunod na kabilugan ng buwan, gagalaw tayo. Tayo? Hindi lang tayong dalawa. May mga kasama ako, mga kauri ko. Matagal ko na silang inihanda para sa araw na to. Saglit siyang tumigil. Tumingin siya sa akin at tumitig.
Parang iniisip muna niya kung paano niya sasabihin ang susunod. Kita ko sa mga mata niya ang lungkot at galit na matagal niya nang kinikimkim. Pero hindi tayo basta susugod, Esperanza. Kailangan muna nating malaman kung saan mahina si Dado. Pero, paano natin malalaman, Tay? Kailangan ng magmamanman. Isang taong hindi nila aakalaing may alam sa nangyari. Isang muka na hindi nila kilala. Hinawakan niya ako sa kamay. Pinisil niya ito ng madiin. Saka muling nagsalita. At ikaw yon, Esperanza. Kung talagang gusto mong tumulong sa amin, ikaw ang pumunta doon para magmanman at alamin kung ano ang kahinaan ng taong yon. Kapag alam na natin, saka tayo susugod, saka tayo lalaban. At kailangan mong malaman ito bago sumapit ang bilog na buwan. Sige ho. Tinatanggap ko, Tay. Gagawin ko yan. Sabihin niyo lang sa akin kung ano ang kailangan kong gawin. Sige. Ilang araw simula ngayon ay magaganap ang piyesta sa kanilang lugar. Maaari kang magpanggap na tindera para makapasok sa baryo nang hindi sila naghihinala. Tindera? Ano naman pong ibibenta ko? Maraming mga bagong sisiw sa manuka natin, anak. Pwede natin yung kulayan at ibenta mo sa mga bata. Ano po? Ibig niyong sabihin magbibenta ako ng mga sisiw? Tama ka. Walang magdududa sa'yo. Sa fiesta, natural lang na may nagbebenta ng kung ano-ano. Mas madali ka makapagmamanman kung magpapanggap kang isang simpleng tindera. Pero Tay, paano po kung may makakilala sa akin? Walang makakakilala sa'yo, anak. Bata ka pa noon. Basta tandaan mo, huwag kang magbabanggit ng kahit na ano tungkol sa nakaraan mo. Ang gagawin mo lang magmasid at magkalap ng mga impormasyon. Kabisaduhin mo ang kilos ng mga tao doon. Sige po, gagawin ko po yan, Tay. Basta, pag nandoon ka na, umusta ka lang na ordinaryong tindera. At wag na wag kang magtitiwala kahit kanino. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko po. Isa pa nga pala, kapag may napansin kang kakaiba, kahit gaano kaliit, umuwi ka kagad. Huwag mong ipipilit kung delikado. At kapag may nagdududa sa'yo, kahit konti, bumalik ka na kagad dito sa atin. Huwag mong hahayaang mahuli ka nila. At huwag mong hahayaan na malaman nila ang plano naming pagsalakay. Ayokong may mangyaring masama sa'yo, anak. Opo, Tay, pangako. Tatandaan ko po lahat ng bilin nyo. At asahan nyo, magtatagumpay ako sa misyong ito. Mabuti kung ganon. Bukas, aayusin ko na ang mga sisiw para handa na tayo sa mga susunod na araw. Sige na, anak. Pahinga ka na ulit. Mahaba pa ang gabi. Tumayo si Tatay Ismael. Tapos, dahan-dahan niyang hinaplos ang aking ulo. Ganun siya kapag pinapakalma ko. Kapag takot o galit ako nung bata ako. Tumingin lang ako sa kanya. Hindi makapagsalita. Paglabas niya ng kwarto ko, doon ko naramdaman yung kirot at sakit. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Madaming mga tanong na hindi malinaw ang sagot. Hindi agad ako nakatulog ng gabing yon. Nakatingin lang ako sa kisame. Sinusubukang ayusin sa utak ko yung mga pira-pirasong katotohanang ibinato niya kanina. Sinubukan kong ipikit ang aking mga mata. Pero habang nakapikit ako, parang nakikita ko ulit yung napanaginipan ko. Parang naririnig ko ulit yung pagmamakaawa ng nanay ko. Yung pag-iyak niya hanggang sa malagutan siya ng hininga. Masakit sa loob, lalo pat nalaman ko kay Tatay Ismael na inosente naman pala talaga sila. Galit ako sa naging panghuhusga ng mga tao. Wala silang awa. Pinatay nila ang mga magulang ko na walang kalaban-laban. Ilang sandali pa,
Bumigat na din ang mga mata ko. Dala ko ang bigat at sakit hanggang sa nakatulog ako ulit. Samantala ilang araw ang lumipas, naigayak na lahat ni Tatay Ismael ang lahat ng mga kailangan ko. Marami siyang pinabaon sa akin ng mga sisiw. Lahat sila nakulayan ng iba't ibang kulay. Nakaayos sila sa isang kahong gawa sa kawayan. May maliliit na butas para makahinga. May kasama ring maliliit na kulungan na gawa din sa kawayan para kung sakaling may bumili ay may mapaglalagyan ako ng mga sisiw. Anak, mga bata ang targetin mong pagbentan. At sa mga bata ka din magtanong. Sa kanila ka kumuha ng mga impormasyon tungkol sa taong hinahanap natin. Hindi magdududa sa iyo ang mga yon. Mas madali mo silang mauuto. Nang handa na ang lahat, umalis na ako ng bahay. Medyo kinakabahan ako nang sumakay ako ng tricycle. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Ilang sandali pa ay nakarating na ako sa baryo. Sa bungad pa lang ay makikita ang mga makukulay na banderitas. Malalakas din ang tugtugan. Totoo ang sabi ni Tatay. Fiesta nga. Maraming tao. Marami ring mga nagtitinda ng kung ano-ano. Bumaba ako sa may plaza. Naghanap ako ng magandang lugar para doon pumwesto. Doon ako sa may tabi ng basketball court. Ate, magkano po yung mga sisiw? Nagulat ako nang biglang may nagsalita sa tabi ko. Paglingon ko ay nakita ko ang isang bata. Sinisilip niya yung mga sisiw sa kahon. Ano? Wala akong masabing presyo. Nakalimutan ko palang tanungin sa tatay ko kung magkano ko ibibenta ang mga sisiw. Wala talaga akong ideya. Ate! 5 piso. Oo. 5 ang isa. Grabe, ang mahal naman yan, ate. Sa kabila, 2 lang yan eh. Ano? Anong 2? Hoy, lugi naman ako dun, no? Sus, paanong lugi? Di naman totoong colored yung mga manok na yan. Kinulayan mo lang yan eh. Pa-epek mo lang sa mga bata. Para bumili. Mandaraya ka. Uy, grabe ka naman. Pero, ano namang masama kung kinukulayan sila, di ba? Para cute. Saka, hindi ako nandadaya, no? Sus, hindi daw ng daraya. Bakit yung binili ko nung 1 taon, ilang araw lang, naging dilaw. Tapos nung lumaki, hindi naman pink. Bigla akong natawa sa ekspresyon ng batang paslit na yun. Pinigilan ko ang tawa ko. Ang seryoso kasi ng mukha niya. Na para bang ako ang may kasalanan kung bakit lumaking hindi pink ang alaga niyang manok. Ano ka ba? Natural lang yun, no? Pag lumalaki na mga hayop, nagbabago din. Parang sa tao. Di ba? Nagbabago din naman ang katawan at minsan, pati nga itsure. Nagbabago kapag malaki na. Kaya yung manok mo, hindi talaga forever na parang cotton candy yun. Bakit hindi nyo sinasabi kagad? Akala ko talaga magiging pink yung manok na yun paglaki. Pinagyabang ko pa naman sa mga kalaro ko. Napahiya tuloy ako. Talaga? Bakit mo naman kasi inaasahan na pink yung manok mo? Wala namang ganun sa mundo ah. Bakit ibinibenta nyo pink? Tapos may blue at orange pa nga eh. Para maging cute nga. Alam mo ba yung cute? Basta ate, mandaraya pa rin kayo. Nanluloko kayo ng mga tao. Naku, masama yan. Natahimik ako sa sinabi ng bata. Napatitig ako sa kanya. Tapos sa mga sisiw. Tama siya. Masakit mang aminin. Pero tama. Nandito ako sa baryo para manloko rin ng tao. Yun ang totoong pakay ko. Ilang sandali pa, nakaisip din ako ng isasagot sa kanya. Hoy, hindi yung pandaraya. Teknik ang tawag doon para makabenta. Iba ang pandaraya, no? Teknik. Magpinsan din yun eh. Napabuntong hininga ako.
Dahil sa kakulitan niya, naisip kong buksan na lang ang kahon. Sige na nga, pumili ka na nga lang ng isa. Ibebenta ko sa'yo ng 2. Basta, huwag ka nalang maingay sa mga kapwa mo bata Kasi 5 talaga ang benta ko sa mga yan. Namilog ang mga mata niya. Parang na-excite bigla. Lumapit pa siya ng kaunti at sumilip sa mga sisiw. Ate, hindi ba pwedeng libre na lang? Libre? Ang kapal mo Sino nagsabi na namimigay ako? Mukha ka kasing mabait, ate. Akala ko mapagbigay ka. Saka, ang ganda-ganda nyo pa. Para kayong anghel. Hoy, ikaw huwag mo akong bulahin Basta 2 ang isa. Ano, bibili ka ba? Opo, bibili po ako. Humirit lang naman Baka sakali na mapagbigyan. Pumili na siya ng isa. Yung kulay itim ang napili niya. Medyo napakunot ang noo ko nung makita ko ang sisiw na yon. Nung inaayos kasi namin ni tatay ang mga sisiw, wala akong nakitang kulay itim. Nagtataka man, ay kinuha ko na rin yun at inilagay sa maliit na lagayan. Iaabot ko na sana ito sa bata, pero may dumating na binata. Nakasuot ito ng maruming damit. Walang sabi-sabi nitong biglang binatukan yung bata. Ano na naman yan, Aray ko naman, kuya. Bibili lang naman ng sisiw Bakit pa nang babatok ka? Bibili. At saan ka kumuha ng pambili mo, Aber? Wala ka naman pera. May pambili naman ako Ito na nga ibibigay ko na yung bayad ko kay Miss Ganda. Talaga? Biglang napatingin sa akin yung binata. Tapos ay bigla siyang natahimik. Nakita ko ang sandali niyang pagkatulala na para bang hindi niya inaasahan ang nakita niya. Medyo nag-adjust pa siya ng tayo. Parang nahiya sa itsura niyang dugyot. At doon ko lang napansin, nagwapo siya. Yung tipong kahit madungis at pawisan, may dating pa rin. Medyo inayos pa niya ang magulong buhok bago nagsalita. Hello. Magandang araw, miss. Magandang araw din po. Naku, wag mo na akong pinupo. Bata pa ako, no? Baka nga halos magkaedad lang tayong dalawa Pwede nga. Mukhang gusto mong diskartehan si ate Hey, manahimik ka nga dyan. Mamaya kutusan kita Naku, miss, pasensya ka na dito sa kapatid ko Medyo may pagkasintu-sintuto Kinulit ka ba nito? Magkano niya binibili yung mga sisiw mo? Tinawaran niya ng 2. Naku, sinasabi ko na nga, be. Ikaw pati tong si Miss Ganda. Hindi mo pinatawad sa modus mong bata ka Anong ibig mo sabihin? Paano kanya napapayag? Na 2 lang ang ibayad sa'yo kapalit ng sisiw. 10 pa nga yan sa kabila 10? Oo. Bakit? Magkano ba benta mo? Natahimik ako. Hindi ko akalaing mauuto ako ng isang batang paslit. Napatingin ako sa kanya. Agad naman siyang ngumisi. Pagkatapos, biglang hinablot sa kamay ko ang sisiw na nasa lalagyan. Hinarap ko ang binata. Kapatid mo yun, di ba? Oo. Hindi pa kasi bayad yung kinuha niya Ikaw ang magbayad nun. Walang problema, miss. Hetong 10. Nako, 5 lang ang sabi ko sa kanya. Hindi, okay lang. Sige, kunin mo na yan. 10 talaga ang presyo niyan. Baka malugi ka. Inabot ko ang pera sa binata. Pero pagdampi niya sa palad ko, parang biglang may naramdaman akong kuryente. Napasinghap ako ng bagya. Sobrang weird sa pakiramdam. Nagkatinginan kami. Agad akong bumawi at nagkunwaring nagulat lang. Uy, okay ka lang ba, miss? Oo naman. Sure ka? Oo. Tumango ako at di na sumagot. Nakita kong nakakunot ang noo niya. Ngayon ka lang napadpad dito sa amin, Anong pangalan mo? Ako si Esperanza. Esperanza?
Wow, ang ganda naman ng pangalan mo. Bagay sa'yo. Bigla kong iniiwas ang tingin ko sa kanya. Nagkunwari akong inayos ang mga sisiw kahit maayos naman sila. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko ang biglang pag-init ng pisngi ko. Iniiwas ko yung mukha ko. Hindi naman ako madaling kiligin, pero ewan ko ba. Siguro, hindi lang ako sanay na kinakausap ako ng ibang lalaki, maliban sa tatay ko. Sige na, baka hinihintay ka na ng kapatid mo. Hindi ako hihintay nun. May sariling mundo yun eh. Siya nga pala, ako naman si Jericho. Diyan lang yung bahay namin oh. Tapat lang nitong plaza. Ngayon, Baka may kailangan ka. Pwede mo akong puntahan doon. Kami lang naman ang kapatid ko sa bahay eh. ano namang kailangan ko sa'yo? Ewan, baka lang naman. Napakamot siya sa batok. Halatang nahihiya. Hindi naman bawal mag-alok ng tulong, di ba? Hindi naman. Medyo natatawa lang ako kasi ang bilis mo mag-offer eh. Hindi mo pa nga ako kilala masyado eh. Pero parang close na kagad tayo. Naku, pasensya ka na. Kung ganun ang dating ko sa'yo ah. Ano lang kasi, basta. Mukha ka kasing mabait eh, saka maganda ka. Baka kasi maging target ka ng mga loko-loko dito. Kapag nangyari yon, huwag ka mahihiyang tawagin ako ah. Akong bahala sa'yo. Uminit ulit ang pisngi ko sa sinabi niyang yon. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Kaya inayos ko na lang ulit yung mga sisiw. Dito ka lang naman sa pwesto na to, di ba? Oo, dito lang ako. O sige, babalik ako dito mamaya. Bakit? Bibili ka ba ulit ng sisiw? Hindi, babalik ako kahit wala akong bibilhin. Ganon? O sige na, uuwi na muna ako at magluluto muna ako ng pagkain namin. Ikaw, may pagkain ka ba? Gusto mo, dalang kita dito? Naku, wag na. May baon akong pagkain dito. Kaya wag ka na mag-alala sa akin. Hindi, bibigyan kita mamaya. Hindi, wag na. Ayoko. Hindi ko rin yung tatanggapin. Hindi ako tumatanggap ng pagkain mula sa taong hindi ko kilala. Ah, ganun ba? Okay, sige. Aalis na ako. Bye. Dahan-dahan na siyang tumalikod at naglakad palayo. Pinagmasdan ko siya. Hindi ko maintindihan kung bakit kinakabahan ako habang nakatitig sa kanya. At para mawala yon, ibinaling ko na lang ang buong atensyon ko sa pagtitinda. Okay, Esperanza. Kailangan mo mag-concentrate. Kaya mo to. Tumingin ako sa paligid. Naghanap ako ng malilipatang pwesto. Tinabihan ko yung isang matanda na nagtitinda din ng sisiw. Ilang sandali pa, may ilang mga bata na ang lumapit kasama ang kanilang mga magulang. Sa akin sila bumili. Habang abala ako sa pagbebenta, pasikreto kong nagmamasid sa paligid. Tinitignan ko ang galaw ng mga tao sa paligid. Yung mga bata, yung mga magulang nila, pati na rin yung mga matatanda. Naging mapanuri ako at pilit na inaalam kung sino sa kanila yung taong binabanggit ni Tatay Ismael. Pero hindi pala ganun kadali yun. Hindi pala talaga sapat na magmasid lang para matukoy kung sino ang leader. Kailangan ko talagang magtanong-tanong. Pero hindi ko yung ginawa sa unang araw. Baka kasi may makahalata sa akin. Matapos ang ilang oras na pagmamanman, umuwi na ako sa bahay. Naabutan ko si tatay na nasa kusina. Nagluluto ng aming hapunan. Abala ito sa paghahalo ng sabaw sa kaldero. Tumigil ito nang makita ko. Anak, kumusta ang unang araw mo? Ayos lang naman po, Tay. Ano, may nalaman ka bang impormasyon tungkol sa taong pinapahanap ko sa iyo? Wala pa po. Nag-obserba lang muna ako. Ayos lang yan. Hindi naman kita minamadali. Salamat po. Naisip ko kasi na kailangan ko pa rin mag-ingat.
Hindi pwede na basta na lang ako magtanong sa mga tao. Baka makahalata sila na may iba akong pakay. Tama yan, anak. Naiintindihan ko. Kailangan mo talagang ingatan ang kilos mo. Tama lang ang ginawa mo na yon. Pero tay, ba't ganun? Bakit parang mababait naman ang mga tao doon? Mabait? Walang mabait sa baryong yon. Marunong lang silang magpanggap. Yung mga ngiting ipinapakita nila, pantakip lang yon sa tunay nilang pag-uugali. Kaya, huwag kang basta magpapaloko. Tama po kayo. Nakita mo naman yung ginawa nila sa nanay at tatay mo, di ba? Masasama sila. Mga sakim. Mga walang awa. Palagi mong tatandaan na huwag maniniwala sa pagpapanggap nila. Huwag kang pauuto. Opo, tay. Mabuti. O siya, kumain na muna tayo para pagkatapos makapagpahinga ka na. Marami ka pang gagawin bukas. Sige po. Pinagsaluhan namin ni tatay yung niluto niyang karne na may sabaw. Agad akong sumalok at tinikman. Wow! Ang sarap nito ah! Anong karne nito, tay? Malambot, saka malinamnam. Espesyal ang pagkain na yan, Iya. Talagang inihanda ko yan para sa'yo. Salamat po. Nako, mukhang mapapadami na naman po ang kain ko nito. Sige lang, Iya. Kumain ka lang ng kumain. Pinagsaluhan namin ni tatay yung niluto niyang karne na may sabaw. Masarap talaga sa panlasa ko. Kahit walang gaanong rekado. Habang ngumunguya ako, napapapikit pa ako dahil pakiramdam ko mas tumitindi pa ang lasa. Pagkatapos naming kumain, nagligpit ako at si tatay naman ay pumasok na sa kwarto niya. Pumasok na din ako sa kwarto nang matapos ko na ang mga gawain ko. Agad akong humiga sa kama at sinubukang matulog. Pero biglang sumagi sa isip ko yung lalaking nakausap ko sa baryong yon. Si Jericho. Hindi ko siya kilala at wala akong maalala na nagkita na kami noon. Pero hindi ko alam kung bakit parang pamilyar siya sa akin. Yung mukha niya, yung mata niya, at yung ngiti niya. Parang matagal ko na siyang nakita. Pero imposible naman. Lumaki akong halos nakakulong lang sa bahay. Ang alam ko lang na lugar ay ang school at bahay namin ni Tatay Ismael. Ano ba to? Nakaka-bad trip naman. Pinikit ko ang mga mata ko. Pero kahit na anong gawin ko, sumisingit sa isip ko ang mukha niya. Sa bandang huli, napagod din ang isip ko. At ilang sandali ang nakalipas, dinalaw na din ako ng antok. Samantala, pagmulat ko kinabukasan, may marahang yumugyog sa balikat ko. Anak! Anak, gising na! Nakahanda na mga dadalhin mo sa baryo. Mag-ayos ka na para maihatid na kita ng maaga sa sasakyan. Sige po, tay. Paglabas ko sa kubo, nakita ko kagad yung dalawang malalaking kahon sa mesa. Narinig ko ang maihinang huni ng mga sisiw. Nilagay ko na ang mga sisiw. Ayos na mga yan. Nakulayan na rin sila. Saan po kayo kumuha ng madaming sisiw, tay? Yung iba dyan, mga alaga ko pa rin. Pero may ilan dyan na binili ko sa kaibigan ko. Kailangan mag-effort ako, anak, para makumpleto ang mga props sa pagtitinda. Para walang magduda sa'yo. Kahapon, tay, tuwan-tuwa po yung mga batang napagbentahan ko ng sisiw. Mura daw kasi. Mabuti naman. Kung hindi ka lang talaga pagdududahan kahit libre mo pang ipamigay lahat yan. Pero hindi pwede. Saka mo nalang ipamigay kapag alam mo na kung nasaan si Dado at makakalap ng impormasyon tungkol sa kanya. Umangat ang tingin niya sa akin. Seryosong seryoso ang kanyang mga mata. Pero anak, kapag nakita mo siya,
Hayaan mo lang Huwag ka magpapalata sa taong yon. Kailangan mo lang alamin kung saan nanggagaling ang kapangyarihan niya. Kunin mo at kapag nakuha mo na, saka kami sasalakay. Makukuha na natin ang hustisya, anak, para sa mga kapamilya natin. Tay, paano ko po malalaman kung saan nanggagaling ang kapangyarihan niya at kung ano po ang kahinaan niya? Parehas lang yan, anak. Kapag nakuha mo na ang bagay na nagpapalakas sa kanya, manghihina na yon panigurado. Basta, magmasid ka. Tignan mo kung may kakaibang bagay sa katawan niya. Kapag may nakita kang ganon, sundan mo. Kunin mo. Malinaw ba? Opo, Tay. Tatandaan ko po ang lahat ng yan. Samantala, nang matapos lahat ng mga dapat kong gawin, ay naghanda na ako sa pag-alis. At pagkalipas nga lang ng ilang oras, ay narating ko na muli ang baryo. Medyo maaga pa, pero may ilang tindera na ang nakapwesto. Naghanap ako ng ibang lugar kasi yung pinuwestuhan ko kahapon ay may iba nang naroon. Wala akong makitang magandang lugar, maliban sa lilim ng isang malaking puno na nasa harap mismo ng bahay ni Jericho. Wala akong choice, kaya doon na lang ako pumwesto. Doon ko inayos ang mga kahon, pati na ang ibang gamit ko. Hindi pa ako tapos, ay agad nang nagsilapitan ang mga bata sa akin at nag-uunahan na silang bumili. 3 sa mga batang yon ay nakabili sa akin ng itim na sisiw. Seryoso ba talaga si tatay sa paglalagay ng mga itim na sisiw sa paninda ko? Ay nako, mabuti na lang at may ilang bata na gusto ng itim. Samantala, ilang sandali ang lumipas. May batang dumaan sa harap ko. Nang makita niya ako, agad siyang tumigil sa harap ko at kinausap ako. Uy ate, dito ka pala nagtinda? Oo. Wala na kasi ako mapwesto doon eh. At meron ng katabi yung matandang tindera. Naunahan ako. Naunahan? Nako, talagang inunahan ka doon ate. Alam mo ba, narinig ko kanina, nag-uusap-usap sila. Yung nakapwesto ngayon doon, tinawag nung matandang nagtitinda din ng sisiw. Ayaw ka daw niyang katabi kasi di na daw siya nakabenta eh. Lugi daw siya sa'yo. Ha? Sinabi niya yun? Pero wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Nagtitinda lang naman ako. Ewan ko ba doon sa matandang yon? Alam mo ba, nagalit na galit siya? Ha? At bakit naman siya magagalit sa akin? Pare-parehas lang naman kaming nakikiamot ng lupang mapipwestuhan na. Yun na nga eh. Pero gets ko naman kung bakit matumal ang benta niya eh. Ang mahal-mahal kasi ng sisiw niya. Kaya nga, tapos ako ang sisisihin niya. Pero di bale, hayaan na natin. Bahala siya. Matapos naming pag-usapan ang matandang tindera ng sisiw, nakita kong sumilip sa kahon si Buknoy. Tapos ay tumingin siya sa akin. Tapos ay napabuga siya ng hangin. Hay, salamat. May itim na sisiw. Bakit? Pagbilan mo nga ako ulit, ate. Ano? Gusto mo pa ng isa? Hindi ba't nakakuha ka na sa akin ng isa kahapon? Opo. Kaya lang, yung sisiw ko patay na. Ha? Bakit naman namatay? Si kuya po kasi, galit na galit kagabi. Pinatay niya yung sisiw ko. At sa sisiw niya binaling ang galit niya? Ang totoo niyan, ate. Sa akin siya galit. Wala na daw po kasi akong nagagawang trabaho. Puro na lang daw po yung sisiw ang inatupag ko, kaya ayun. Bigla niyang inagaw sa akin yung sisiw at inilagay sa apoy. Grabe naman yun. Kasalanan ko naman po eh. Anong kasalanan mo? Hindi Mali yung ginawa ng kuya mo. Kung galit siya, dapat hindi niya dinama yung sisiw. Ano bang laban nun sa kanya? Pero ate, sabi ni kuya, kailangan daw talaga niyang gawin yon. Hindi ako sasang-ayon doon. Pagmamalabis sa hayop ang ginawa niya. At hindi yung katanggap-tanggap. Pero ate, alam ko nalungkot ka ng sobra sa ginawa ng kapatid mo. Pero hayaan mo, bibigyan na lang kita ulit ng bago. Pero ate, wala na akong pera eh.
Okay lang. Libre ko na to sa'yo. O hayan, kunin mo na. Basta promise mo ha. Aalagaan mo na yung mabuti ha. Salamat ate. Pangako, aalagaan ko na to mabuti. Hindi lang yan ang dapat mong gawin. Dapat sa susunod, maging masipag ka. Tulungan mo ang kuya mo sa mga gawain sa bahay. Para kapag inaway ka niya ulit at pinatay ulit niya yung sisiw, sabihin mo sa akin kagad ha. Ako ang kakausap sa kanya. Aawayin ko talaga siya. Bigla siyang tumingin sa paligid. Tila sinisigurado niya na walang makakarinig. Ate, huwag mong lakasan ang boses mo, baka mamaya marinig niya tayo. Ha? Bakit? Hindi mo kilala si kuya kapag nagagalit. Nakakatakot yun. Talaga? Bakit? Adik ba kuya mo? Basta mahirap ipaliwanag ate. Ganun ba? O sige, hayaan mo na. Itatago ko na lang tong sisiw sa likod ng bahay para hindi makita ni kuya. Napatingin ako kay Buknoy. Bigla kong naisip na baka siya ay pwede kong tanungin. Siya ang batang masasabi kong malapit na sa akin at madaldal siya. Tiyak kung lahat ng tatanungin ko ay sasagutin niya. Tumingin ako sa paligid. Tiniyak ko ding walang makakarinig. Nang umalis na ang kapwa niya bata, ay saka ako nagsalita. Kayo ba Buknoy eh? Talagang taga rito sa baryo? Opo ate, taga rito talaga kami. Dito kami lumaki ni kuya. Bakit niyo po tinatanong? Ha? Wala naman. Ano kasi? May hinahanap akong tao. Baka kilala mo si Mang Dado. Ano po? Bakit niyo po siya hinahanap? Kilala mo? Opo, bakit niyo nga po siya hinahanap? Wala naman. Interesado lang akong makilala siya. Kasi may nakapagkwento na magaling daw ang taong yun. Para daw superhero. Totoo po yun. Superhero talaga si Tatay Dado. Anong sabi mo? Tatay mo si Mang Dado? Opo. Bigla ako natigilan nang marinig ang sinabi ni Buknoy. Bigla akong kinabahan. Hindi ko akalain na anak na pala yung kaharap ko mula pa kahapon. Ganun ba? Buknoy, nasan yung tatay mo ngayon? Andun ba siya sa bahay niyo? Pwede ko ba siya makausap? Biglang nag-iba ang mukha niya. Para bang biglang nalungkot. Wala na po si tatay eh. Matagal na po siyang patay. Ano? Patay na siya? Sigurado ka? Opo. Sabi ni kuya, bata pa lang ako nung namatay siya. Anong kinamatay niya? Ewan po. Hindi naman nila sinabi sa akin eh. Wala ni isa sa kanila na nagsabi sa akin ng maayos. Tahimik akong tumango. Pero sa loob-loob ko, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Matutuwa dahil wala na pala kaming dapat na alalahanin ni tatay. Wala nang magiging hadlang sa plano niya. Pero sa kabilang banda, habang pinagmamasdan ko si Buknoy, ay naaawa ako. Parang kaparehas ko pala siya na hindi nakilala ang mga magulang. Hinahanap mo ba si tatay ate kasi gusto mong magpagamot? Kasi sabi sa akin ni kuya, isang magaling na manggagamot daw si tatay. Marami raw nagpapagamot sa kanya noon kasi tanyag siyang albularyo. Ha? Oo sana eh. Magpapagamot sana ako. Kaso, patay na pala siya. Nakakalungkot naman. Bakit ate? Ano ba sakit mo? Palagi kasing sumasakit ang tiyan ko eh. Siguro, may kumukulam sa akin. Hala, kawawa ka naman ate. Pero wag ka mag-alala. Kahit patay na si tatay, may pumalit naman sa kanya eh. Magaling din yun. Marami nga nagpapagamot sa kanya eh. Sino? Si kuya. Ha? Yung kuya mong mahangin? Albularyo yun? Opo, hehe. Mahangin ha. Lagot ka ate, baka marinig ka nun. Matalas pa naman ang pandinig nun. Ganon? Bakit di mo sinabi kaagad? Bago pa makasagot si Buknoy, ay biglang lumitaw sa harap namin si Jericho. Seryoso ang kanyang muka at parang galit. Nagkatinginan kami ng bata. Parang sinasabi ng kanyang mga mata,
Nalagot ako sa kuya niya. Ano na naman yung hawak mo, ha, Buknoy? Di ba sinabi ko na sa'yo kahapon na ayoko ng itim na sisiw na yan? Bakit ba ang kulit mo? Kuya, sisiw lang naman to pabayaan mo na ako. Gusto ko lang naman talagang mag-alaga ng manok Akin na nga yan. Inagaw ng binatang yon ang ibinigay kong sisiw sa kanyang kapatid. Hindi ako nakaimik. Pinagmasdan ko lang silang dalawa. Nang maagaw niya ang sisiw sa bata, ay maras niyang ibinalik ito sa akin. Bakit nagtitinda ka ng itim na sisiw, ha? Ilan na naibenta mong ganito sa baryo? Ha? Bakit mo tinatanong? Tinatanong kita ng maayos. Huwag mo akong sagutin ng tanong din. Oo. May iba pa ako na pagbentahan. Yung mga bata na gusto ng itim na sisiw. Anak ng... lagot na. Anong lagot na? Buknoy, pumasok ka muna sa loob. May kailangan lang kaming pag-usapan. Tahimik na naglakad palayo si Buknoy. Hanggang sa kaming dalawa na lang ni Jericho ang nasa labas. Ako naman ay pilit na ginawang formal ang aking anyo. Wala namang kasi akong alam kung bakit nagagalit ang binatang yon sa mga paninda kong sisiw. Magsabi ka nga. Anong plano mo sa baryo namin, ha? Natahimik akong lalo nang sabihin niya ang tanong ko na yon. Pakiramdam ko ay may alam na siya. Natakot ako para sa sarili ko. Naisip ko na kung katulad ito ng kanyang ama, marahil ay pwede akong matulad sa ginawa nila sa mga magulang ko. Agad akong nagmasid sa paligid. Naghanap ng matatakasan. Anong plano yung sinasabi mo? Nagtitinda lang naman ako dito, ha? Ano bang problema mo? Anong problema ko? Hindi ko gusto ang mga paninda mong sisiw. Halika, samahan mo akong hanapin yung iba pang naibenta mo na. Kailangan nating makuha ang lahat ng yun at patayin. Bigla niyang hinawakan ng kamay ko at maigpit niya itong hinawakan. Aray! Teka nga, nasasaktan ako. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Tumingin siya sa akin. Mas naging seryoso ang kanyang muka. Matalim na din ang kanyang mga tingin. Pero hindi ako magpapatalo. Ano ba? Sinabi ng bitiwan mo ako Hindi kita bibitawan hanggat hindi natin nakukuha lahat ng mga itim na sisiw. Halika! Samahan mo ako! Ano ngayon? Kung hindi mo gusto ang mga paninda ko, bakit mo ba ako kinakaladkad? Kung hindi ka sasama sa akin, sasabihin ko sa mga tao at kay Kapitan na huwag ka nang payagang magbenta dito sa baryo namin. At bakit naman? Ano ba kasi problema mo sa mga sisiw ko? Hindi mo alam? Siyempre hindi. Ano ba dapat ko malaman, ha? Sisiw lang naman ang mga yon. Magaling. Mahusay kang umarte, ha? Kunwari wala kang alam, pero may masama na palang binabalak sa amin. Buking na kita, kaya itigil mo na. Hindi ka magtatagumpay hanggat buhay ako. Teka, ano ba sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? O baka naman nagdodroga ka? Hindi ko alam kung anong mas nakakainis ng mga sandaling yon. Kung yung pagkakahawak niya ba sa braso ko o yung kapal ng mukha niyang kaladkarin ako na para bang isa akong kriminal. Ano ba? Bitiwan mo ko! Nasasaktan ako, hayop ka! Pero lalo lang niyang hinigpitan ang hawak niya sa akin. Tumahimik ka na lang! Sisigaw ako dito! Walang tutulong sa'yo, maniwala ka sa akin. Hindi ko mapigilang mapalunok. O sige, hindi ako sisigaw. Pero sabihin mo muna sa akin kung ano ang problema mo sa mga sisiw ko. Huwag ka nga magpanggap. Buking ka na nga eh. Bigla akong kinilabutan nang titigan niya ako muli. Natigilan ako. Hindi na ako nakatanggi nang hinila niya ako palayo sa pwesto ko. Naglakad kaming dalawa. Yung mga tao, nakatingin lang sila sa amin. Ni walang pumipigil o nagtatanong. Doon ko napagtanto na tama siya nang sabihin niyang walang tutulong sa akin kahit na humingi pa ako ng tulong. Jericho, ano ba? Saan mo ba ako dadalhin? Bakit walang mga bahay dito? Bitiwan mo nga ako!
Pero para lang akong kumausap sa hangin. Ilang sandali pa ay papunta na kami sa bukid. At sa dulo ng daan ay may nakita akong isang kubo. Doon kami pumunta. Ano ba? Hindi na nakakatuwa to, ha? Pero mas lalo lang niya akong hinila. Tapos, nang makapasok kami, ay bigla niya akong itinulak sa loob. Napaluhod ako sa maruming sahig. Ano ba talagang problema mo, ha? Bakit mo ba ginagawa to? Muli, hindi siya sumagot. Isinara niya ang pintuan ng kubo, tapos tinigdan ako. Kinilabutan ako. Naisip ko na walang gagawing maganda ang lalaking yun sa akin. Natakot ako para sa sarili kong buhay. Sumagot ka naman, oh. Ano bang balak mo? Bakit mo ba akong dinala dito? Ano? Gagasain mo ba ako? Yun ba ang gusto mo? Ano? Gagasain? Ano ka, Gold? Hindi ako pumapatol sa mga aswang na kagaya mo, no? Ano? Ako? Aswang? Nagpapatawa ka ba? Itigil mo na nga yung drama mo. Alam ko na. Bukayo ka na. Alam ko na ang plano mo. At alam ko na kung ano ka. Hoy, lalaki! Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Wala akong alam sa sinasabi mo. At hindi ako aswang. Tanga! Hindi ka marunong umarte. Alam ko na. Yung mga galaw mo, yung mga paninda mo, lalo na yung itim na sisiw na yun. Huwag mo akong lokohin. Alam ko kung para saan yun. Para saan ba, ha? Ano ba kasing trip mo? Nagbibenta lang naman ako, ha? Yun lang. Hindi ka nagbebenta lang. Nanghahawa ka eh. Isa kang aswang na naghahanap ng bibiktimahin. At yung mga sisiw na yun, yan ang gamit yung mga kagaya mo para unti-unting gawing aswang ang mga tao dito. Nanuyo ang lalamunan ko. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang ganun kabaliw na akusasyon. Alam mo, pati ako nababaliw na sa'yo. Kung ano-anong sinasabi mo. Saka hindi ako aswang. Excuse me. Hindi mo ako mauuto. Kaya kita dinala dito ay para hindi ka na makapagkalat pa ng lagim sa baryo namin. Dito ka lang hanggang sa bumilog ang buwan. Hindi ka makakaalis dito. Ano? Ikukulong mo ako dito? Ang kapal naman ng pagbumukha mo. Mas makapal ang pagbumukha mo dahil nagbabalat kayo kang isang mukhang anghel na dalaga pero demonyo pala ang nasa loob. Manahimik ka. Hindi ako aswang. Hindi ako aswang. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Sapat para maramdaman ko ang init ng hininga niya. Para siyang nang aasar. Nakangisi siya pero may halong galit ang mga tingin niya. Tulad ng sinabi ko sa'yo, dito ka muna dahil delikado ka. Pasalamat ka nga eh, hindi pa kita pinatay. Inabot niya yung tali sa itaas ng pintuan. Bigla akong napaatras. Teka lang, huwag mong gawin yan. Nakikiusap ako sa'yo. Wag, maawa ka. At bakit hindi ko gagawin, Aber? Ito ang makakabuti para sa mga tao at para na rin sa'yo. Paano makakabuti sa akin yan? Wala kang karapatan na itali akong parang aso. Walang hiya ka. Hindi ako aswang. Wala kang pruweba. Wala kang alam. Muli siyang ngumisi na para bang mas marami siyang alam na hindi ko alam tungkol sa sarili ko. Ha! Gusto mo ng ebidensya? Lumayo siya sa akin. Tapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang laylayan ng suot niyang t-shirt. Natigilan ako. Napalunok ako. Akala ko kung ano ang gagawin niya. Nang tuluyan niya ng mahubad ito, ay nakita kong may suot siyang kwintas na may malaking krusipiho bilang palamuti. Maya-maya pa ay lumapit siya sa akin. Tapos ay inalis niya ang kwintas at idinikit yun sa akin dibdib. Bigla ako napasigaw. Mainit yung kwintas. Para akong pinapaso. Masakit. Sobrang sakit na halos hindi ko matiis. Nanlaki ang mga mata ko. Nahihirapan na rin akong huminga. Teka, sandali. Sumunod
ay nakaramdam ako ng hilo. Yung tipong parang umiikot na ang buong paligid ko. Hindi ako makagalaw, hindi ko maiangat maski ang isang daliri ko sa kamay. Nanigas ako hanggang sa naramdaman kong parang hinihigop nito ang lahat ng lakas ko. Tama na! Tama na! Lalong uminit yung kursipiyo hanggang sa huli, nandilim na ang paningin ko. Ngunit bago pa ako tuluyang mawalan ng malay at bumagsak, naramdaman kong may mga bisig na sumalo sa akin. At pagkatapos nun, wala na. Tuluyan nang nag-blackout ang mundo ko. Pagdilat ng mga mata ko, nakita kong madilim na ang paligid. Walang ilaw kahit saan. Hindi ko alam kung anong oras na, pero alam ko na gabi na. May tao ba dyan? Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Walang sumagot. Bigla kong naramdaman ang mga braso ko. May nakapulupot na tali. Napailing ako. At talagang tinali ako ng buwisit na yon. Hayop! Hayop! Gumalaw ako. Sinubukan kong tanggalin ang pagkakagapos, pero nabigo ako. Dahan-dahan kong kinapaan sarili ko. Nag-alala ko na baka meron siyang ginawang masama sa akin. Pero nang makapakong may suot akong damit at wala namang masakit sa akin maliban sa ulo at labis na panghihina. Tapos ay naalala ko pa ang sinabi niyang hindi siya pumapatol sa mga kagaya kong aswang. Natawa ako at napailing. Ako? Aswang? Baliw talaga! Lumakas ang tawa ko, pero ilang sandali ang nakalipas, bigla ako natigilan. Naalala ko kasi ang panaginip ko. Yung panaginip kung saan ipinakita sa akin kung paano namatay ang mga magulang ko. At sa panaginip na yon, hindi sila mga tao kundi mga aswang. Pero naalala ko din yung sabi ni Tatay Ismael na mga tao kami, na inosente ang mga magulang ko at napagbintangan lang ng mga masasamang tao na yon na pinangungunahan ng tatay mismo ni Jericho. Nalito ako. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko ng mga oras na yon. Biglang kumirot ang ulo ko at muli akong napapikit. Maya-maya pa, may narinig akong mahinang tunog mula sa labas. Bigla akong napamulagat. Parang may mahihinang mga yapak na papalapit. Napalunok ako. Ilang segundo, biglang may malakas na liwanag na pumasok sa mga siwang ng pintuan. Bumukas ang pinto. Iniluwa nito si Jericho. May isang malaking flashlight. Hindi siya umiimik. Diretso lang siyang pumasok na para bang wala ako doon at hindi niya nakikita. Isinabit niya sa itaas ng kubo ang flashlight at sapat na ang ilaw noon para maliwanagan ang loob ng kubo. Tahimik lang ako. Sinusundan ng kanya mga galaw. Nakatingin ako sa kanya ng masama at puno ng pagkasuklam. Tapos may narinig akong mga huni ng sisiw. Dinala ko dito yung mga paninda mo. Pero mamaya na natin pag-uusapan ang tungkol sa kanila. May dala akong pagkain. Kumain ka na muna. Hindi ko kailangan yan. Hindi ako nagugutom. Pakawalan mo na lang ako. Hindi kita pwedeng pakawalan. Hindi ko alam kung anong masamang hangin na nagtulak sa'yo para pumunta dito sa baryo namin. Kaya dito ka na muna. Manatili ka dito hanggat hindi ko nasisiguro na ligtas ang baryo namin laban sa'yo at kung sino man ang mga kasama mo. Ilang beses ko man sasabihin sa'yo na wala akong gagawing masama sa inyo. Isa lang akong ordinaryong tindera. Bakit ba ang kulit mo? At talagang paninindigan mo yan, ha? Talaga? Kumain ka. Ayoko nga sabi. Bakit ba ang kulit mo? Eh di wag kung ayaw mo. Bakit ako ba magugutom at manghihina? Bahala ka na. Uwi na ako. Magmamatigas pa sana ako. Pero nang maramdaman kong kumalambigla ang sikmura ko, bigla kong naisip na kung manghihina ako, ay mas lalong mawawalan na ako ng pagkakataon na makatakas. Teka, sandali. Sige na.
Akin na yan. Arte-arte. Kakain din naman pala. Bigla akong nairita nang marinig ang sinabi niyang yon. Tuwang-tuwa siya na para bang nanalo siya sa isang labanan. Muli siyang lumapit sa akin at sinubuan ako. Ngunit pagdampi pa lang nun sa dila ko, halos masuka na ako. Ano to? Ba't ganito ang lasa? Ang anghang at ang baho. Inaasahan ko na yan. Bakit? Ano ba yung pinakain mo sa akin? May lason? Walang lason to, uy. Pero may rekado. May inihalo akong asin at madaming bawang. Hindi ka masasarapan sa luto na to. Kasi nga, aswang ka. Kaya nagdala ako ng ibang pagkain na tiyak na magugustuhan mo. Heto. May inilabas pa nga siyang isang balot ng pagkain. Pagbukas ng takip nito, ay agad kong naamoy ang mabangong aroma nito. Bigla ako natakam. Nilagyan niya ng kutsara, tapos ay inilapit sa akin. Oh, tikman mo to. Sinubukan kong umiwas, pero sumayad sa labi ko yung kaunting sos. Nag-iba ang pakiramdam ko. Ngumanga ako at tinanggap yung pagkain. Ngumisi si Jericho. O ano, masarap di ba? Sabi ko na nga ba't magugustuhan mo to eh. Alam mo bang half-cook na atay ng baboy ito at may halong sariwang utak din? Ano? Sinubukan kong idura yung inunguya kong pagkain, pero panay lang ang tawa ng lalaking nasa harap ko. Sus, kunwari ka pa. Nagustuhan mo nga eh. Bakit iniluluwa mo ng pilit? Sabi ko naman sa'yo eh, aswang ka eh. Talaga bang hindi mo alam? O nagkukunwari ka lang? Hindi ko alam. Ewan ko kung ano na ang paniniwalaan ko. Kung aswang ako, totoo yung nasa panaginip ko. Na isa nga talaga akong aswang. Ano bang panaginip yun? Wala. Hindi mo na dapat malaman. O siya, sige na. Aswang na akong aswang. Patayin mo na ako kung yun ang gusto mong gawin. Sige na. Hindi kita pwedeng patayin o pakawalan ng esperansa. Dahil hindi ko pa alam kung ano ang plano mo o kung may mga kasama ka na nagpaplano ng hindi maganda dito sa baryo. Sa tingin ko magagamit kita eh. Kaya dito ka lang. Wala akong kasama. Ako lang, Jericho. At wala naman talaga akong planong masama dito. Gusto ko lang maghanap buhay ng matino. Talaga ba? Sige, tignan mo to. Lumabas siya at pagbalik niya, may dala na siyang 2 maliliit na itim na sisiw. Heto, tignan mo tong mga binibenta mo. Inilapag niya malapit sa akin yung mga hawla. Nakita ko ng malinaw, iba ang galaw nila, iba ang mga mata nila. Mapula, tapos ay hindi ito mapakali. Ilang sandali pa ay nakita kong nagbago ito ng anyo. Yung sisiw ay naging ibon. Nakabuka ang tuka nito na para bang handang manuka. Ang mga ibon na to ay ginagamit ng mga mangkukulam para gumawa ng aswang. Ngayon sabihin mo sa akin na wala ka talagang alam. Wala. Wala talaga akong alam dyan. Binili lang naman ng tatay ko mga sisiw na yan sa kaibigan niya. Baka nalabutahi lang yung mga taong yun. Wala akong alam tungkol sa mga ibon na yan. Hindi pa din ako kumbinsido. Kaya dumito ka na muna. Bigla siyang lumabas, dala ang mga sisiw. Hindi na ako nakapagsalita hanggang isinarado niya na ang pinto. Iniwan niya akong nakatali pa rin. Napatingin ako sa pagkaing iniwan niya. Para bang bigla akong natakam. Literal talaga na naglaway ako. Dahan-dahan akong yumuko. Tapos kinain ko yon gamit ang bibig ko dahil nakatali pa rin ang mga kamay ko. Pagkaubos ko nito ay parang hindi ako nakaramdam ng pagkabusog. Sa halip, parang mas lalo pa akong nagutom. Maya-maya pa, biglang uminit ang katawan ko para akong lalagnatin at ilang segundo pa, hindi na normal ang boses na lumalabas sa bibig ko.
Naging mababang ungol na ito na parabang galing sa isang mabangis na hayop. Kinabahan ako. Napatingin ako sa mga braso ko at nanlaki ang mga mata ko nang makita kong may tumutubong maitim na balahibo. Pati binti ko, unti-unti na ding nagbabago. Doon ako biglang natahimik. Napatunayan kong totoo nga na aswang ako. Totoo yung panaginip ko at totoo lahat ng mga sinabi ni Jericho. Biglang tumulo ang luha ko. Hindi ko na napigilan. Sinubukan kong tumakas. Ginamit ko ang lakas ko para pigtasin ang tali. Pero sadyang matibay yun. Hindi ito ordinaryong tali lang. Para bang nilagyan ito ng mahika. Bakit wala akong alam? Bakit ngayon ko lang nalaman to? Nainis ako at natakot. Buong buhay ko, pinaniwala ako ni Tatay Ismael na normal ako. Minsan ko pang ang hiniling sa kanya na gawin niya akong aswang, pero tumanggi pa siya, kaya mas lalo ako nalito. Marami akong tanong na alam kong si Tatay Ismael lang ang makakasagot. Sinubukan ko pa ulit nakalasin yung tali, pero nabigo pa rin akong makatakas. Kinabukasan, nagising ako sa mahinang tapik sa balikat ko. Pagmulat ko ng aking mga mata, ay nakita ko ang binatang si Jericho. Bigla akong napatingin sa mga braso at binti ko at para akong nabunutan ng tinik nang makitang wala na ang mga balahibo. Mabuti naman at gising ka na. Ang hirap mong gisingin. Ang sarap ng tulog mo. Hindi ako sumagot. Hindi ko siya matignan. Nahihiya ako at kinakabahan. Parang gusto ko na talagang lumubog sa lupa ng mga sandaling yon. Pero may dala siyang pagkain para sa akin. Inilapag niya yun sa harap ko na para bang walang nangyari kagabi. Maaliwalas ang mukha niya at tumatawa pa. Inayos niya ang pagkain. Tapos ay nagtangka siyang subuan ako ulit. Pero umiwas ako at hindi na nakatiis na magsalita. Bakit mo ginagawa to? Kaaway mo ako, di ba? Bakit ka pa nag-aabala na pakainin ako? Pwede mo naman akong pabayaan dito eh. Hayaan mo na lang ako mamatay sa gutom para wala ka ng problema. Hindi ko pwedeng gawin yon. At bakit hindi? Kasi kailangan mo pa ako. O kaya naman, ay iniisip mo pa kung paano ako papatayin? Hindi kita pwedeng patayin ng basta-basta. Hindi ako basta-basta nang huhusga kung kalaban ka o hindi. Pinag-aaralan ko pa kung dapat ka ba talagang mamatay o hindi. Ganun? Pero bakit? Natutunan ko kasi yun sa tatay ko. Ang sabi niya, wag ako basta-basta manghuhusga, maski pa kaaway. Natutunan mo sa tatay mo si Mandado? Teka, kilala mo ang tatay ko? Oo, kasi siya ang pumatay sa mga magulang ko. Yun ang nakita ko sa panaginip ko. Pinatay niya sila na walang pakundangan. Sina Ronald at Fe, ang mga magulang ko. Teka, natatandaan ko sila. Sila yung sinunog na mga aswang noon. Oo, tama. Pinatay sila at sinunog. Walang awa ang tatay mo. Pumatay siya ng mga inosente. Nagkakamali ka. Pinatay sila dahil masasama silang mga aswang. Nambibiktima sila ng mga tao. Pumapatay. At kabilang sa pinatay nila at kinain ay ang kapatid ko. Ang kapatid namin ni Buknoy. Sanggol pa lang ito ng biktimahin ng tatay mo. Hindi. Hindi totoo yan. Mahina, pero diretso kong sinabi. Kahit nanginginig ang boses ko, pilit kong pinanindigan ang mga sinasabi ko. Totoo yun. Dahil ako mismo, Esperanza, ang nakakita sa tatay mo. Siya ang tumangay sa kapatid ko. Wala akong masabi sa pagkakataong yun. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa sa mga sinabi niya. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang nangyaring yun. Nang mawala ang kapatid ko, nalungkot ng gusto ang nanay ko. Alam mo bang
Nagpakamatay siya ng dahil doon. Hindi ko alam. Wala akong alam. Ang alam ko lang ay yung ipinakita sa akin ng panaginip ko na pinatay sila sa harap ko at saka sinunog. Hindi ko alam na masama pala talaga sila kaya sila pinatay. Nakita ko silang naging aswang. Pero may nakapagsabi kasi sa akin na hindi lahat ng mga napanaginipan ko ay totoo. Ang sabi niya, wala daw kasalanan ng mga magulang ko. Na pinagbintangan lang daw sila. Hindi ko alam na gano'n na nangyari. Ang sabi lang kasi sa akin, inosente daw sila. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na mapahagulgol. Mabigat na mabigat ang loob ko. Napayuko si Jericho. Hindi ko alam kung galit siya o nalilito na rin. Mabuti papatayin mo na din ako. Masama akong aswang, Jericho. Masama din akong aswang katulad ng mga magulang ko. Tumigil ka. Hindi kita papatayin. Ano bang tingin mo sa akin, isang hayop? Na basta nalang papatay? Napatitig ako sa kanya. Hindi ko alam na kaya din pala ng isang tao na di mangusga kahit nagdudumilat na ang katotohanan na isa akong aswang. Maya-maya pa ay lumapit siya sa akin. Nagulat ako nang makita kong inaalis niya ang tali sa aking kamay. Pinapakawalan mo na ba ako? Oo, makakauwi ka na. Pero may isang kondisyon. Wag ka nang babalik dito sa baryo Kapag nakita pa kitang gumagala dito, hindi na ako magdadalawang isip na saktan ka. Kailangan ko kasing protekta ng mga tao rito Yung kasi ang habili ng tatay ko bago siya mamatay. Napayuko ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa, mahiya, o mas matakot. Hindi mo ako kilala, Jericho. Hindi mo alam kung ano pa ang pwede kong gawin. Wala akong pakialam dahil di naman ako takot sa'yo Sige na, umalis ka na. Binuksan niya ang pintuan at tumayo sa may gilid na para bang hinihintay na lumabas ako. Nung una ay nag-aalangan ako pero sa bandang huli, pinili kong lumakad palabas. Tahimik akong naglakad mag-isa papunta sa baryo. At nang makarating ako doon ay sumakay na ako ng tricycle na maghahatid naman sa akin sa sakayan pauwi naman sa bahay. Samantala, nang makarating ako sa bahay namin, pagbukas ko ng pinto ay nakita ko si tatay na nasa sala. Nagulat pa ito nang makita ko. Agad siyang lumapit sa akin at niyakap ako. Anak, saan ka ba nanggaling? Bakit hindi ka umuwi kagabi? Ano nangyari sa'yo? Hindi ko siya sinagot. Bumitaw siya sa pagkakayakap at tinignan ako. Nagtaka siya sa aking biglang pananahimik. Tay, itigil na natin to. Bigla siyang natigilan. Halatang nagulat siya sa sinabi ko. Alam ko na po ang totoo, Tay. Totoong aswang ang mga magulang ko. May nagawa silang mali, kaya sila pinatay. Ano? Paano mo naman nasasabi yan? Natagpuan mo na ba si Dado? Hindi po. Pero nalaman ko pong patay na si Mandado. Wala na tayong dahilan para magiganti pa dahil matagal na siyang patay. Hindi anak. Itutuloy pa rin natin ang pagsalakay. Lalo na ngayon. At wala nang magiging hadlang sa pagsakop namin sa baryo na yon. Pagsakop? Teka. Anong pagsakop? May plano kayong sakupin ng baryo? Tama ka nang narinig, Iya. Sasakupin namin ang baryo na yon. At lahat ng tao doon ay gagawin naming mga kauri natin. Hindi. Wala tayong usapang ganyan, Tay. Pero hindi na siya sumagot. Mabilis siyang tumalikod sa akin at lumabas ng bahay. At mula noon ay hindi na siya umuwi. Ilang araw ko din siyang hinintay hanggang isang gabi
ay nakita kong bilog na bilog ang buwan. Naalala ko ang sinabi sa akin ni tatay. Nakabilugan ng buwan sila sa salakay sa baryo na yon. Bigla kong naisip na baka nga ituloy nila ang masamang balak nila sa baryo na yon. Agad akong naganda. Naisip kong kailangan kong pigilan ng tatay ko at iligtas siya sa kapamakan. Lalo na at hindi ko naman nasabi sa kanya na may natitira pang malakas at makapangyarihang albularyo sa baryo na yon. At kailangan ko ding iligtas ang mga inosenteng tao na wala namang kinalaman sa pinaglalaban namin ni tatay. Ngunit nakakailang hakbang pa lang ako mula sa bahay namin papunta sa bakuran ay bigla akong nakaramdam ng pananakit ng katawan. Napasigaw ako habang pakiramdam ko ay pinupunit ang laman ko. Naglalagutukan ang mga buto ko. Maya-maya pa ay napansin kong tumubo na ang itim na balahibo sa mga braso at binti ko. Nang pakiramdaman ko ang loob ng aking bibig, ay alam ko na tinubuan na din ako ng mga pangil. Hindi! Kailangan ko makarating sa baryo na yon. Hindi pwedeng mangyari ang binabalak nila tatay. Mali yun! Maling-mali! Walang dapat na masaktan! Nagpatuloy ako sa paglalakad, pero ilang sandali lang ay naramdaman ko ang matinding kirot sa ilalim ng aking kilikili. Parang may lumalabas doon na buto. Kasunod nito ay ang paglapad ng balat ko. Pagtingin ko, nakita kong tumutubo na nga ang malalaking pakpak sa ilalim nun. Sinubukan kong ikampay yun. Umangat ako pero halos mawalan ng balanse. Sinubukan ko muli at nang makuha na ang tamang timpla, mabilis akong umangat at nakalipad. Mabilis kong tinunton ang direksyon papunta sa bahay nila Jericho. Dumapo ako sa bubong ng dahan-dahan. Pinakiramdaman ko kung naroon sila pero mukhang walang tao. Pagtingin ko sa plaza ay naroon silang lahat. Mukhang kapistahan at sama-samang nagsasaya. Malakas ang tugtugan at nag-iinuman sila. Hinanap ko si Jericho at nakita ko siya sa gitna ng bulwagan. Ilang minuto ko nagbasid. Naging 1 oras. Hanggang sa wakas, nakita ko siyang tumayo at nagtungo sa isang madilim na bahagi. Hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong yun. Maingat akong tumungo dun. Saktong pagdating ko ay nakita kong nagtataas na siya ng siper ng kanyang pantalon. Sumulpot ako sa harap niya. Nanlaki ang mga mata niya at napaatras. Muntik nang mapasigaw. Jericho! Ako to si Esperanza! Huwag kang maingay! Nanlaki ang mga mata niya habang tinititigan ng anyo ko. Alam kong nakikita niya, maski madilim. Bakit ganyan ang itsura mo? Huwag na natin pag-usapan kung gaano kapangit ang itsura ko. Ang importante, mabalaan ko kayo. Mabalaan? Para saan? Sasalakayin kayo ng mga aswang ngayong gabi. Kailangan niyo maganda. Ano? Bakit? Gusto nila sakupin itong baryo. Teka sandali. Bakit mo sinasabi sa akin to? Kasi ayoko madamay kayo sa pagiganting gagawin ng tatay ko. Wala kayong kinalaman sa pagkamatay ng pamilya niya, tulad ng pagkamatay ng mga magulang ko. Si Buknoy, lalo na siya, bata pa siya. Hindi pwede to. Ilan sila? Hindi ko alam kung ilan sila. Walang sinabi sa akin ng tatay ko. Anak ng... Halos lahat ng mga tao dito lasing na. Gumawa ka ng paraan. Iligtas mo sila. Ngunit hindi pa man kami tapos na mag-usap, ay biglang narinig namin ang malakas na hiyawan sa plaza. Nagkatinginan kami ni Jericho. Mabilis siyang kumilos. Tumakbo siya kagad at ako naman ay sumunod sa kanya. Pagdating namin doon, nakita namin ang halos 10 aswang na umaatake sa mga tao. May mga tao ng sugatan at ang iba naman ay tumatakbo na palayo. Mga hayop kayo! Anong ginagawa niyo dito? Mabilis kong iginala ang aking mga mata at hinanap si Tatay Ismael. Nakita ko siya, mabilis na tumatakbo pasugod. Kagad ko siyang nilapitan. Tay! Tama na, pakiusap! Huwag mo akong pigilan!
Galit na galit ang kanyang malahalimaw na muka. Hindi niya ako pinakinggan, bagkus ay sumugod siya at iwinasiwas ang mahahaba niyang mga kuko. Tinamaan ako sa tagiliran. Habang nagkakagulo, nakita kong papalapit na si Jericho kay tatay. Nakaambaan sandata niya. Hindi alam ni tatay dahil nakatalikod siya. Ramdam kong papatay na talaga siya ni Jericho. Mabilis akong tumalon. Agad kong sinunggaban ang sandata ni Jericho bago pa niya ito maibaon sa katawan ng tatay ko. Wag! Wag ang tatay ko! Pakiusap! Ngunit katulad ni tatay, ay hindi rin siya nakinig sa akin. Pilit niyang iwinawaksi ang kamay ko. At sa tindi ng pagkagusto kong iligtas si tatay, hindi ko inaasahan na mahihila ang kwintas niya, napigtas yun at tumilapon sa lupa. Pupulutin sana niya, pero mabilis kong sinipa palayo. Nakikiusap ako! Wag ang tatay ko! Nakausapin ko siya na itigil na to! Wag mo siyang saktan! Pasensya na, pero hindi kita mapagbibigyan. Ilang sandali pa ay may 3 aswang na biglang sumugod sa amin. Hinarap sila ni Jericho. Naging abala ito sa pakikipaglaban. Nawala sa isip ko si tatay. Ngunit ilang sandali ay nakita kong hawak na niya si Buknoy. Kuya! Kuya, tulungan mo ako! Biglang napalingon si Jericho nang marinig ang malakas na pag-iyak ni Buknoy. Halos manlaki ang mga mata ko nang makita kong iniumang ni tatay ang matatalas niyang mga kuko sa leeg ng bata. Papatayin ko ang batang ito! Wag! Wag ang kapatid ko pakiusap! Kapatid mo pala ang bubuit na ito, ha? Kuya, tulungan mo ako! Ayoko pa mamatay! Papatayin kita! Papatayin ko kayong lahat! Hindi ko papayagang mangyari yon! Walang iya ka! Tumahimik ka! Naaamoy ko sa batang ito ang dugo ni Dado. Papatayin ko ang anak niya, tulad ng pagpatay niya sa mga anak ko! Tay, tama na! Huwag mong idamay ang bata! Isa ka pa! Bakit hindi mo sinabi sa akin to? Isa kang traidor! Alam mo ang gusto ko, hindi ba? Sinabi ko sa'yo na kailangan magdusa at mamatay ang lahat ng konektado sa pumatay sa pamilya ko. Pero walang kinalaman ng bata, Tay! Kung gusto mo, ako na lang! Ako na lang ang patayin mo! Pero hindi niya ako pinakinggan. Lalong tumalim ang tingin niya. Parang wala nang natitirang konsensya sa mga mata niya hanggang sa dahan-dahan niya nang idiniin ang kanyang mga kuko sa leeg ni Buknoy. Kuya! Ate, tulungan niyo ako! Nakaramdam ako ng awa para kay Buknoy. Dahil doon ay bigla akong napatalon sa harap ni tatay. Sinunggaban ko agad ang mga braso niya at iniangat yon. Takbo, Buknoy! Takbo! Nakatakas ang bata sa kamay ni Tatay Ismael. Hunghang! Pakialamero ka! Tama na, Tay! Hindi sila kaaway! Huwag na tayo magiganti! Pero imbis na makinig, lalo siyang nagnitngit. Halos tumutulo na ang laway niya sa galit at doon ko nakita na hindi na siya ang tatay na nakilala ko. Bigla siyang nakawala sa pagkakahawa ko at nang mabitiwan ko siya, ako naman ang kanyang hinawakan at ibinalibag ako. Napahiga ako sa lupa. Nasugatan ako sa aking pagbagsak. Tumulo ang itim na dugo ko sa lupa. Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Hindi kita anak. Hindi ka karapat dapat magsabi sa akin ng kung ano ang dapat kong gawin. Mga salot talaga kayong mga aswang kayo! Humanda ka! Hindi ko papayagan ng anumang plano nyo dito sa baryo namin! Nagbanggaan sila. Lakas laban sa lakas. Kapangyarihan laban sa kapangyarihan. Si Jericho, inilabas niya ang isa pang agimat at isinuot yon sa kanyang leeg. Nagliliwanag ang palamuti nito. Hugis at sulok ito. Kilala ko ang agimat na yon. Ang Tres Pico Roma. Inipon ko ang lakas ko. Pinilit kong tumayo. Nagawa ko yon
kahit nanginginig ng gusto ang mga tuhod ko. Tay, pakiusap, tama na! At buhay ka pa pala! Ano? Hindi na kita kailangan! Isa kang traidor! Wala kang utang na loob! Bigla niya akong sinugod at itatarak sana niya muli ang matatalas na kuko. Pero naunahan ko siya. Nasaksak ko siya sa dibdib, gamit din ang aking mga kuko. Walang hiya ka! Traidor ka! Patawarin mo ako, Tay! Patawad! Napaatras ako at muling natumba. Hindi na ako makakilos sa pagkakataong yun. Hinang-hina. Para akong nadikit sa lupa. Masakit na masakit ang katawan ko at parang init na init ang pakiramdam ko. Ilang sandali pa, nakita kong bumalik na ang katawan ko sa pagiging tao. Samantala, nang makita ng ibang aswang na patay na si Tatay Ismael, ay nagkanya-kanya na sila ng takbuhan. Lumapit sa akin si Buknoy. Ate, ayos ka lang ba? Wag! Lumayo ka sa akin, Buknoy! Isa akong aswang! Oo ate, alam ko. Pero hindi ka masamang aswang. Lumapit na rin si Jericho. Hinawakan niya ang aking kamay. Salamat sa pagliligtas mo sa amin, Esperanza. Binuhat ako ni Jericho at sinabi niyang gagamutin niya sa bahay nila ang mga sugat ko. Pero pag angat niya sa akin, biglang napasigaw si Buknoy. Kuya, nandito pa yung krus mo. Naigaan ni Ate Esperanza. Muli akong ibinaba ni Jericho. Pinaupo sa lupa at isinandal sa puno. Kinuha niya ang kwintas tapos ay napatingin sa akin. Napansin niyang pula na ang dugon lumalabas sa aking mga sugat. Ano? Isang himala to. Anong himala? Esperanza, tignan mo. Tao ka na. Nilinis ng krus na to ang dugo mo. Jericho, totoo ba to? Totoo. Wala nang sumpa. Tao ka na, Esperanza. Tao ka na. Niyakap ako bigla ni Buknoy. Ate, salamat at tao ka na. Salamat din sa pagliligtas mo sa akin. Wala yun, Buknoy. Pinili ko lang kung ano ang tama. Wala kang kasalanan. Hindi ikaw ang dapat na magdusa sa ginawa ng tatay mo sa aming pamilya. Dahil hindi kasalanan ng anak ang ginawang kasalanan ng mga magulang niya. Mabuti. At pinili mo maging mabuti, Esperanza. Salamat at natapos na to. Halika. Doon ka muna sa bahay at gagamutin ko mga sugat mo. Nang nasa bahay na kami, ay agad niyang ginamot ang mga sugat ko. Pero nang matapos, bigla niyang inabot sa akin ang kwintas na napigtas ko. Sa'yo na. Ano? Pero agimat mo to, di ba? Sa'yo na. Nagligtas ka ng maraming tao ngayong gabi. Karapat dapat kang magsuot niyan. Natulala ako at napangiti. Sinuot niya ang kwintas sa leeg ko. Pagkadikit nito sa balat ko, ni hindi ako nakaramdam ng kahit na anong sakit. Doon ko naramdaman ang tunay na kalayaan. Nawala ng sumpa. Sa nangyaring yun, marami akong natutunan. Hindi perpekto ang tao o kahit ang nilalang na tulad ko. Lahat nagkakamali at may kapalit ang bawat pagkakamali. Tulad ng mga magulang ko na nalunod sa katakawan ng laman at si Tatay Ismael naman ay sa pagiganti at kamatayan nila ang naging kabayaran. At ang pinakahuli, ang sinumang pipili ng kabutihan, sila ang tunay na maliligtas. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo, Buknoy, Jericho. Na dahil sa inyo, makakapagsimula na ako ulit. Tama ang sinabi kong yun. Makakapagsimula na ako ulit nang walang kasinungalingan. At sa wakas, mamumuhay na din ako hindi bilang isang aswang, hindi bilang anak ng isang mapaghiganting nilalang, kundi bilang isang babaeng pinili ang kabutihan at pinili ng Diyos na bigyan
ng pangalawang pagkakataon. Samantala, pagkaraan ng lahat ng nangyari ay nagpasya akong lumayo. Umalis na din ako sa bahay ni Tatay Ismael at namuhay sa isang baryo na walang nakakakilala sa akin. At ito ay ang baryo kung saan ako ngayon nakatira. Dito ako natutong mabuhay ng normal, natutong makihalubilo, at dito na rin ako nakapangasawa. Sa ngayon, may 2 na akong anak. Minsan, kapag tahimik ang gabi, inilalabas ko ang agimat na krus na bigay sa akin ni Jericho. Ito na lamang ang naiwang alaala ko sa kanya at kay Buknoy. At ito rin ang palaging nagpapaalala sa akin na palaging piliin ang tama at kabutihan.